Hello guys, welcome to my YouTube channel, Alabong Hiraw, PHKSA. At ngayon tunghayan po natin ng isang video galing kay Showbiz Chikadoro na prosecutor ng Kamara na takot sa defense team ni VP Sara. Ito guys, tunghayan natin at panoorin natin. Let's watch this. Formal nang humarap ang legal team ni Vice President Sara Duterte sa tamang tribunal sa pamamagitan ng appearance ad coelam na inihain nitong Lunes, na hudyat ng kanyang maingat na pakikisangkot sa proseso ng impeachment. Ang dokumento, na nilagdaan ng undersigned law firm at counsel, ay nagsasaad na sila ay lumalabas ng walang pagkiling sa anumang jurisdiksyon at o iba pang pagtutol na maaaring iharap ng Vice-Presidente sa kaso isang karaniwang legal na maniobra upang mapanatili ang kanyang mga karapatan habang hindi ganap na isinusumite sa mga paglilitis. Sa isang kapansin-pansing pagliko, ang isang kopya ng paghahain na ibinigay sa kapulungan ng mga kinatawan ay minarkahan na "refused to receive", na nagtaas ng mga katanungan tungkol sa transparency ng pamamaraan at pakikipagtulungan ng institusyonal sa lumalabas na labanan sa impeachment. Naniniwala daw ang House Prosecution Panel na hindi dapat agad ipagpalagay na ang naging botohan ng Senado sa pagremand ng Articles of Impeachment ay ito rin ang magiging desisyon ng mga Senator Judge sa darating na impeachment trial laban sa Vice-Presidente. Aniya ni Jervel Luistro, mahirap pangunahan ang magiging desisyon ng Senator Judges lalo at wala pang nailalatag na ebidensya. Ganun naman pala bakit hindi nila kinikilala ang depensa ni Vice President Sara Duterte, nabuo tuloy sa isipan ng mga netizens na natatakot sila dahil hindi nila kakayanin ang mga abogado ni VP Sara Duterte, lalo at naglagay si VP Sara ng magaganda pantapat doon sa isang prosecutor na kinuha daw siya dahil siya ay maganda. Mukhang naka 1 point na agad si VP Sara sa usapin pa lang ng claim ni Zamora na siya ang pinakamaganda at baka pangalawa nga si Luistro. Anyway, ang isyong natatakot ang prosecutor sa mga abogado ni VP Sara ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media. Ayon sa lawyer na si Attorney Nick Nangit ay appearance of private counsel. Nagsumite na ng appearance ad coelam, ibig sabihin, with caution, dahil hindi nito pinipigilan ang anumang ihahain na pagtutol sa jurisdiksyon at iba pa ng OVPA. Tinanggap ito ng impeachment court, IC, pero tinanggihan ng HOR, marahil, dahil adjourned na ito. Gayunpaman, wapakals ang batas kung tinanggap man ito o tinanggihan ng kalaban, ibig sabihin, ang prosecution. Ang IC ang masusunod. Nga pala, hindi ba't yan din ang law firm o abogado, correct us, if we're wrong, ni Direk Daryl sa kasong isinampalaban sa kanya ni TDJ, dahil sa pelikulang Pepsi Paloma. Kung sakali man na tama ang ating napansin, pwede bang mag-inhibit ang papasok na Tito Senador, gayong isa siya sa nag-able sa pribadong kaso, at sa IC, isa naman siya sa Senador Hukom. Yan ang totoong may conflict of interest, dahil paano niya tatanggapin ang mga ilalatag ng abogadong kalaban niya. At saka, sino ang totoong nagbabayad sa law firm na yan? Ibang-iba ito sa pinuputak na bias ng media. Kung ang mga papabor sa VP ay ipinapa-inhibit ng mga syunga, dapat pati rin yung mga hindi papabor sa VP, para patas. Di wala nang matitira. Kung gaano kagago at kagaga ang mga putakero sa medyas at SOCMED. Ang saya lang pag na-dismiss. Lalo na kung magbotohan ng IC, at mayorya lamang ang kailangan, na ang ibig sabihin ay 13, hindi 1/3, para ipawalang saysay ang kaso. Dahil walang jurisdiksyon ang 20th Congress. Kung ituloy man ng IC, booking na kung sino-sino ang mga kontrabida sa Pilipinas. Ayon naman kay Jay Sanza ay 16 na abogado ni Inday sa impeachment court formal nang nagbigay alam sa korte. Kopya para sa prosecutors hindi tinanggap ng House of Representatives. The Senate Impeachment Court has formally received the notice of appearance from the law firm Forton Narvaza and Salazar as counsel for Vice President Sara Duterte. The entry, received at 5:03 p.m. today through the office of the Senate Secretary acting as Clerk of Court, is dated 16th of June 2025. Page 3 of the document indicates that a copy was furnished to the House of Representatives at 3:42 p.m. but was marked with the note, "Tender copy refused to receive." Bukod pa rito ang ama, biyenan at asawang abogado ni Vice President Sara Z. Duterte Carpio.
Ayon naman kay Coco Locoy ay, defense team is so ready for bloodbath. Grabe ang team, ito ang Iron Defense. Atat na atat kayo isulong ng impeachment, tapos nung nagbigay ng notice of appearance ang Iron Defense team ni Inday, ni-refuse nyo, natakot ba sa line-up ng mga council? Hindi nyo ba akalain na more than prepared sa bloodbath si Inday? What happened Vela? Why? Ayon naman kay PM Dizon ay, if impeachment were a judicial proceeding, then it would be decided by the judiciary. It's not. It's a political proceeding. It's not even a quasi-political proceeding, it's a completely political proceeding. As such, politics is inseparably part of it. We have all these senators pretending that politics should be separated from impeachment. Do you know why senators cannot be inhibited from participating in impeachment proceedings even if they have already shown their bias? Do you know why there is no such rule? Because this is a political proceeding. Do you know why betrayal of public trust is a ground for impeachment whether or not one has done anything illegal? Because what is wrong isn't always illegal. Because it is a political proceeding. If senators want to pretend that politics is not part of impeachment, that's their opinion. Just remember they're not trained as judges. Their training is getting a feel of the public pulse and doing something about it. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng comment, reaction ng well-known influencer na si I.M. Shanwine. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Raw pong ipakontempt ng Senate Impeachment Court yung mga miyembro ng House Prosecution Panel kapag nanindigang hindi susunod sa kanilang kautusan kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dismayado mga senador, hanggang ngayon kasi wala pa ring pleadings o reply ang prosecution panel at tila sa media lang sila naglalabas ng kanilang reklamo. Nagbabala ang impeachment court na maaring ipakontempt ang mga miyembro ng prosecution panel kapag nagmatiga sa hininging resolusyon ng korte sa kaso na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tongol, tagapagsalita ng impeachment court, batay sa Rule 7 ng impeachment rules, may kapangyarihan ng korte na patawan ng parusa ang sinuman. Ang alinmang panig-anya na hindi igagalang ang kautusan ng korte, maaari i-contempt kahit pa ang kampo ng Vice Presidente. Nakalagay sa Rule 7 ng ating impeachment rules na the presiding officer and the court itself can actually cite anyone in contempt na in disrespect of the court. So may power ang korte na motu proprio, meaning kahit walang sa kanya mag-motion na any party, may power din ng korte na kapag nag-motion, dun lang aakto ang korte na mag-contempt. Sabi ni Tongol, sakaling muling mag-convene ang impeachment court sa 20th Congress pero wala pang reply ang prosecution team, maaari magpasa ang korte batay sa motion ng isang presiding judge o kaya magdesisyon ang korte para sa contempt. Gayaan yan ang sabi ni impeachment presiding officer Francis Escudero, mas mataas ang kapangyarihan ng korte kumpara sa mga prosecutors. Kinumpirma naman ni Tongol na hanggang ngayong araw wala pa silang natatanggap na anumang reply o pleadings mula sa prosecution panel at ang kanilang pahayag ay sa pamamagitan lang ng media. Payo niya sa Kamara maghain ng formal pleadings sa korte dahil baliwala ang anumang magiging pahayag sa media. Hindi pa po matik na officially inform po ang impeachment court kasi po pag sa korte baliwala po yung mga news na nire-report. Hindi po ganoon nagkakaroon ng information ang korte. Kaya tumayo rin si Senator George Cayetano noon, 'di ba? Sinasabi niya hindi pwede mag-judicial notice about these matters. Hindi siya parte ng judicial notice. Very formal na po kasi ang proceeding sa court. So, the only way that the court will be informed of this action by the House is upon the filing of a formal pleading of compliance attaching the resolution po ng mga House prosecutors regarding that matter.
Dinipensahan naman ito ang mga batikos na hindi dapat mga senator judge tulad ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang maghain ng motion para ibalik ang articles of impeachment sa halip na prosecution o depensa. Na kung tatawagin natin kung sa Supreme Court yon, na para i-bring into the attention of the court na baka may kulang dito sa nakahain sa atin. At nagbotohan yung court, sabi nila, hindi enough yan para i-dismiss, i-refer back na lang natin para ipa-comply sa litigant yung kulang na sinasabi natin. So actually, this is an action of liberality by the impeachment court na instead of using the power to have it dismissed, hindi na gano'n na nangyari. It is abnormal in a collegial judicial body na gano'n na nangyayari because one of the inherent powers of any court is to look into the face of the document, the complaint itself, and see if there are defects in that document. Sa mga batikos naman hinggil sa political leanings ng mga senator judge at babala ng mga pagkwestiyon sa integridad ng impeachment court, sabi ni Tongol, malaya ang sino man na maglabas ng kanilang hinaing pero hindi ito papatulan ng korte. Alam niyo guys, it only goes to show na charara talaga na itong mga taga-House of Representative. Unang-una sa lahat, we expect them to know that. Okay? Why did I say so? Simple lang. Napaka-simple lang. Prosecutors team kayo eh. So dapat, isa sa mga naaral nyo, maliban dyan sa paggagawa nyo ng mga, what do you call that? Mga ebidensya nyo is sana inintindi yung mabuti, no? Gaya kung paano, na hindi ko sinasabing ako, gaya ng paano iniintindi ng mga senator judges ang kanilang mga proseso. Di ba? Hindi nyo ba binasa yung impeachment rules dyan sa Senado? Na pwede rin sila mag-adapt, no? Under sa Resolution 39 na pwede nilang ma-adapt yung rules of court, no? Suppletory. Kaya nakakatawa kayo na kung na-question nyo yan. We expect more from you. Hindi naman kayo hindi abogado, mga abogado kayo. Instead na may natututunan kami sa inyo, nabobobo kami sa mga pinagsasabi nyo at pinagagawa ninyo dyan. So, ngayon, kung magmamatigas nga naman talaga kayo, alam niyo naman na magiging ending niyo. Diba? Alam niyo na kung saan kayo mapupunta. Hintayin pa ba natin na i-contempt kayo ng impeachment court? Alam niyo, ito yung isang bagay pa na talaga namang nakakatawa rin. Diba? Na nung hindi pa nagko-convene ang impeachment court o ang Senate para mag-start na ang impeachment court, kating-kati kayo. Lahat na yata ng pagpapressure ginagawa ninyo. Tapos ngayon, na naandyan na, isa pa kayo sa nagkukos ng mga delay. Diba nakakatawa yun? Dalawa lang naman kababagsakan nyo kung makikipagmatigasan kayo sa impeachment court eh. One, it's either suspend, gaya nga ng sinabi ni Senator Chis Escudero, or wala silang magagawa. Kung hindi, ang gagawin sa inyo? I-contempt kayo. Maganda nga kung lahat kayo i-contempt, diba? Para maranasan nyo yung pakiramdam ng kino-contempt. Yun lang, hindi natin alam kung ano ang ano ng contempt dyan. Magpa-fine lang ba kayo o ikukulong din kayo? Kasi kayo yung mahiling mag-contempt dyan dahil alam nyo makukulong ninyo eh, di ba? So dito, siguro magpa-fine lang kayo gaya ng mga nasa court. Hindi ko pa nababasa kung ano nga ba ang equivalent ng contempt dyan, no? Sa impeachment court kung kayo ay i-contempt. Tapos sasabihin nyo pa, hindi ko alam sinong may nagsabi
May nagsabi, I cannot quote the person. Pantay daw ang impeachment court, ang Senate, at saka ang, what do you call that? Ang prosecutor. Sisimplihan lang natin. Pumunta ka sa mga korte. Ang judge ba at saka prosecutor, pantay? Ang judge ba at saka defense lawyer, pantay? No. So I think we're going to treat the impeachment court like how we treat a regular court. Na hindi pantay ang regular court at ang prosecutor. Diba? Kaya kayo, kung makikipagmatigasan kayo dyan sa mga sa Senate, nasa sa inyo yan. Tapos, ayan na naman, magkukos kayo ng delay. So, pag nag-cause na naman kayo ng delay, eventually, ipipression nyo na naman ang impeachment court o ang Senado. Yung mga Pilipino, pinapanood kayo. Okay? Huwag nyo na ipakita lalo ng mga tangat bobo kayo dyan. Medyo elevate nyo yung talino nyo. Para naman natutuwa kami at the same time may natutunan kami sa inyo. At gusto din namin kayong i-cheer. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to subscribe to my YouTube channel, like, share, at hit the notification bell para lagi kayo update sa ating mga ina-upload na video. God bless everyone. Bye-bye. I love you all.